Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. May mga nagrarally sa Hagunoy, may nagrarally sa Malolos, at ngayon may nagrarally din sa EDSA. Ito ay panawagan na tayo ay magising sa katotohanan na ang kaban ng yaman ng bayan ay ninanakaw sa atin. At tunay nga na ang mga proyekto ay hindi nagagawa, hindi natatapos, at kung minsan ay wala talagang proyektong ginagawa. Pero ang pera, ang kayamanan ay limpak-limpak na salapi at nakabukod-bukod na kung kanino i-deliver, kung kanino ibibigay. Tunay nga na ito'y naging hayagan sa atin. At bilang mga mamamayan ay hindi tayo magpapasupil, kundi ipaglalaban natin ang ating karapatan para sa tunay na kalagayan natin na sa kabila nito tayo ay lumulubog sa baha, tayo ay patuloy na naghihirap samantalang sila'y nasa itaas at ang pera ng bayan ay kanilang nilulustay, kanilang inuubos sa sugal o sa kasino lamang. Ito ay nakapagngingit-ngit ng damdamin at kalooban. Tamang-tama ngayong linggong ito, ang Ebanghelyo ay tungkol sa pagtitiwala. Pinagkatiwalaan ka ng Panginoon, gamitin mo ito sa mabuti. Gamitin mo ito sa tama. Gamitin mo ito para sa nakararami. Hindi para sa pangsarili, hindi para kuhanin ang kayamanan ng iba at angkinin. At ito'y gamitin sa hindi tama at hindi mabuting gawa. Mga minamahal na kapatid, tunay nga na tayo bilang isang simbahan sa ating panalangin at pagninilay sa Diyos na ang hangad sa atin na hindi katiwalian, hindi ang panloloko, hindi ang pagnanakaw, kundi ang laging itinuturo sa atin ng simbahan ay tayo ay maging transparent sa anumang bagay, maging tapat, maging totoo sa paglilingkod. At tunay nga na tayo sana'y magising na sa katotohanan. Lagi tayo pumili ng mga mamumuno at mga leader na hindi gagamitin lamang ang pera ng sambayanan na para bagang ganon-ganon na lamang. Tunay nga na lagi nating ipanalangin sa Panginoon na anumang pagtitiwala niya sa atin ay kaakibat nito'y responsibilidad sa ating mga tungkulin at gampanin na hindi ito palilipasin ng gano'n na lamang, palalagpasin ng gano'n na lamang. Dapat maparusahan ang may kasalanan. Dapat harapin kung ano man yung karampatan na sa kanila'y ihahatol at ibibigay. Dahil kapag hindi nagkaganon, baka unti-unti tayong kainin ng sistema ng korupsyon sa ating lipunan. Na para bagang tila baga tayo hindi na lumalaban at hindi na nagpapakita ng galit, ng ngipin sa lipunan sa nangyaring kapabayaan. Kaya nawa sa ating samang panalangin, tayo rin ay pinagkatiwalaan ng Diyos. Hindi lamang sa pera o kayamanan. Tayo pinagkatiwalaan ng Diyos sa buhay na sa atin ay ibinigay. Marapat lamang na ito'y gamitin natin sa kabutihan, sa katapatan, sa kalinisan at sa kabanalan. Sa tuwing tayo nagsisimba, sa tuwing tayo nagdarasal, sa tuwing tayo humihingi ng tulong sa Diyos, sa tuwing tayo'y kinakasangkapan niya, pinagpapala niya, binubuhay niya, meron tayong misyon sa buhay na ito. At tunay nga na yung ating purpose, yung dahilan ng ating pag-iral, sana ating matuklasan, ma-discover natin
at ito'y para sa ikabubuti ng kapwa at para sa ikabubuti ng nakararami. Ang Diyos nakikinig, nakakakita, nakakadama ng ating mga pinagdadaanan. At sana hindi dito, hindi lang ngayon, kundi matagal na, pero salamat sa Diyos sapagkat ngayon muli tayo ay gumigising, bumabangon. Inimulat natin ang ating mga mata sa katotohanan, hindi sa kasinungalingan, sa katapatan, sa paglilingkod na mayroong malinis na kalooban. Nawa, ang Diyos ay laging naririyan upang makinig sa ating mga dasal. Tayo at ang buong bansa ay nawa tayo ay tulungan sa ating pakikibaka na ihinto ang korupsyon sa mga namumuno para sa ating bayan. Amen.